Alright mga kababayan, isa na namang maganda at mapagpalang oras sa mga all, no? Ngayon po ay Biyernes na padaan sa ating panunood itong pag-imbita ng Quadcom sa Ombudsman, no? At ang dumalo ay si Ombudsman Samuel Martires. At ipinaliwanag nitong si Ombudsman Samuel Martires kung ano ba itong mga confidential funds. So, siguro naman magiging malinaw na ito, no? Para kasing common sense na lang ang pag-uunawa dito. Taliwas sa mga tanong ni Representative Franz Castro. Minsan din natin maisip kung paano ba naging congressman or congresswoman itong mga ito na kung saan ay binabudgetan pa ng gobyerno natin para lang manggulo, di ba? Ito, pakinggan natin si Ombudsman Samuel Martires at nang maliwanagan tayo, no, sa mga patungkol nitong confidential funds. Pag nire-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. May natawa pa, no? Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang kung gusto ko lang kung doon. Kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaumanhin po ninyo, pero mula po na ako maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo, dahil paano ko po resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ang resibo ilalagay ko doon? Parang hirap nga. Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin confidential fund, then, alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. Yun ang pinakamagandang solusyon dyan. Alisin na lang yung mga confidential funds na yan. Di ba? Tama nga naman si Ombudsman Samuel Martires na kung pag-aawayan lamang din yan, ay dapat talagang alisin na lang para hindi na magkagulo-gulo. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa pag-imbestiga nitong Quadcom. Kaya lang hindi lahat ang iniimbestigahan. Halos pala lahat niyan ay may mga confidential funds. Pero ang tinutumbok nila ngayon at ang kanilang tinututukan ay ang Office of the Vice President. Lahat naman pala yan. May confidential din ang Presidente. Ang House of Representative, meron din. At ang iba pa, pati nga daw ang Mayor, meron din. So, tama si agree tayo dyan kay Ombudsman Samuel Martires na tanggalin na lang ito. Actually, napanood din natin yung pahayag ni sino nga ba yun? Guanzon, At ang balita nga na itatakbo rin ng sa Congress na yan din ang kanyang minumungkahi. Tanggalin na lang ang confidential funds para wala nang pag-aawayan. So, pakinggan pa natin kasi parang alam mo yung mga tanong ni Castro kasi parang hindi tayo sang-ayon din dun Kaya sa pinagtatawanan pakinggan natin.
as I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano i-liquidate po sa amin yun? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, binasundan ko. Abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yun, as my own expense, siya rin sisilipan. baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kung minsan lumalakad po ng investigador 5. Yung 5 po yung binawasan ko. Kasi ang aking filosofia, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi mga bagawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. So, yan po ang paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires. So, mahirap nga naman yan na magbibigay ka ng resibo. Ano ilalagay mo dun sa resibo? Di ba? Para namang ay lalong naglolokohan yan pagka ganun. Yun pala yung medyo nalito rin tayo nung una dyan. Ano ba yung mga confidential funds? At least ngayon ay nagbigay sa atin ng linaw. Kahit kukonti siguro o more or less ay naunawaan natin ang usaping confidential funds. Ayan po, no? Kaya itong si Representative Franz Castro, laging nasusupalpal ito eh. Kahit nung may mga tinanong din siya kay dating President Duterte. Sabi pa nga, natawa nga tayo doon dahil sabi ni dating President Duterte na pagka mayroon silang na tumbok na droga, ay isasama nila si Representative Castro para mag-witness na umayaw naman ito. Ayan po, dagdag kaalaman natin at tungkol nga dito sa usaping confidential funds. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.